Tama-tama ito para kay Prelodi Alexis Custodio at saka kay Prelodi Onyok no? Galing mga pre, tulad pa rin ang dati, kakakaut pa lang namin no? Kasama natin si Prelodi Archie. Saan ka kasi nakasign pre? Sa Kilflor. Sa Kilflor. Ilang buwan ka na rito pre? 8 months na. 8 months na. Anong agency nagpaalis sa'yo pre? ISO. Tama-tama ito para kay Prelodi Alexis Custodio at saka kay Prelodi Onyok no? Galing po kasi sila ng palengke. Ang katanungan nila pre, 5 taon na silang experience sa palengke, turning 6 years na daw, pero wala siyang NC2. Ganon din si Prelodi Alexis Custodio. Ngayon pre, pasasagutin ko si Prelodi Archie no? Kasi si Prelodi Archie pre, galing siya ng palengke. Tatanungin natin siya pre kung ano nga bang mga documents ang niready niya papuntang agency. Pre, di ba galing ka ng palengke? Opo, galing. Ngayon pre, ano kasi yung mga documents na sinabmit mo sa pre agency? CUE, IELTS. Tapos yung CUE nagpapa-affidavit pa ako sa attorney. Yun. Meron kang SSS pre? SS contribute? Wala akong SSS. Pre, ang sabi niya, ulitin ko lang para maliwanag at marinig nyo. COE, tapos pina-affidavit daw po niya sa attorney Oo, yung CISO ng affidavit na wala talaga akong contribution sa SSS. Yun. Affidavit din sa attorney din yun na non-contribution. Yun pre, pina-affidavit niya yung COE niya, patunayan na wala siyang SSS. Ito pre, katulad ng sabi ko nung nakaraan pagkagaling ka po ng palengke, hindi po required yung SSS contribute. Pero kung ikaw po ay galing ng supermarket at slaughterhouse, yan po kasi malalaking kumpanya yan nire-required po nila yung SSS contribute. Pero pagka galing ka po ng palengke, ang kailangan mo lang pong gawin ay pa-affidavit mo po yung COE mo. Mas mainam pre kung meron kang business permit Optional lang yun. Optional lang yung pre, optional lang. Ang mahalaga pre, COE doon sa operator mo. Kung saan ka nagtatrabaho, halimbawa nagtatrabaho ka kay Lola Cora o kaya kay Tita Beth doon. Tapos affidavit, tapos IELTS. Kasi kung ano yung pangalan ng business permit, yun din yung yung nasa COE. Yun. O pre ganun na lang. Narinig yung sinabi niya. Si Prelodi Archie, gaya ng Kilflor pre, kumusta yung natin trabaho natin dito bilang isang ayos lang naman. Sa slaughter ka pre, di ba? Oo. Pero ang experience mo sa Pilipinas pre ay sa palengke. So magkaiba yung pre ang description iba. Kumusta yung trabaho bilang meat cutter, tapos pre mas switch ka ngayon na sakatayan ka di ba pre? Paano pre, nag-adjust ka ba? Nag-adjust naman sa umpisa, pero kaya naman. Kalaunan pre, matutunan mo naman. Sa una lang talaga pre Sa una lang talaga yung mahirap. Pero wala naman talagang easy lang. Ayun. Pagod pero sulit. Yun, pagod pero sulit. Kasi pre, pagdating kasi sa Pilipinas pre, pagod na tayo pero yung sahod parang hindi sapat pre. Pero dito kahit na pagod ka, napufulfill yung pre, yung pangangailangan nating araw-araw especially sa mga family. Mamaya na nakapapadala tayo. Yun. So sa financially pre. Yun. Sa financially pre, hindi na tayo masyadong na problema Ang problema mo na lang ngayon pre, kung anong lulutuin mo ngayong araw. Anong uulamin mo yun po talaga yung problema ng mga OFW katulad namin Sa araw-araw uuwi ka, anong uulamin, anong lulutuin kasi po yung pera nandiyan na hindi katulad sa Pilipinas pre. Pag uwi mo ng bahay, walang lulutuin, di ba? Kasi walang budget. At saka nung sa Pilipinas pre, naranasan ko, kakasahod pa lang pre, wala na naman. Hindi katulad dito pre, di ba? Kakasahod mo pa lang, kahit pa paano may natitira. Alright. Pre, shoutout mo yung mga tropa natin dun. Shoutout pala sa pamilya ko dyan. At saka sa mga kabats ko dito sa iLife. Shoutout kala Master Tata, Master Jimmy. Yun, shoutout sa inyo. Take na kayo ng IELTS. Yun lang. Pre, take na kayo ng IELTS ihintayin namin kayo rito pre. Baka sa susunod na mga araw dito ka na pre. Kasama ka na namin. Ikaw naman ang ini-interview ko pre. Sa'yo na naman ako nagpa-picture, okay? Magpatuloy lang tayo pre. Kami nga po pala ang mga kadiskarting butcher dito sa Manitoba. Nagsasabing mag-ingat po tayo palagi and God bless.